Uh, Allow me to go straight to the sharing of God's Word, but my short message po ay entitled this morning, Overcoming Spiritual Dryness. Gusto ko pong i-share ang ilang ways to overcome spiritual dryness. Hinango ko po ito sa Salmo, sa karanasan ng isang great man of God. Can you imagine David, a man after God's own heart, the sweet psalmist of Israel, a man who loves God's presence. But may mga season ng kanyang buhay. Ganito po ang sinasabi niya. Basahin natin. Psalms 13, beginning verse 1 to 2. Si David po lahat ng sulat niyan. Sabi ni David, "How long, Lord, will you forget me forever?" Nagtatanong si David, no? Siguro kagaya nyo rin, may mga season na nagtatanong kayo. Sabi niya, "How long, Lord, will you forget me forever?" Grabe, no? Sabi niya, hanggang kailan mo ako makakalimutan, Panginoon? Parang, ang feeling daw po ni David dito, parang ang layo-layo ng Diyos. Sabi ni David, "How long will you hide your face from me?" Parang, sa pananalangin niya, parang nakukubli ang mukha ng Diyos. Kamalungkot na mararamdaman tayo. Tingin po kayo, kundi yung season na nagpipray ka, pero parang ang layo ng Lord. Yung season na dumadaing ka, pero sabi mo, Lord, parang hindi ka nakikinig. Si David po ay may ganung season ng kanyang buhay. Another season of David, Psalms 32. Ganito po yung kanyang pakiramdam. Sabi ni David, "For day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was drained away, as with the fever heat of summer." Damdaman ni David na parang tuyong-tuyo yung kanyang pagkatao. Siguro lahat tayo may ganong panahon. Last Psalms 143 verse 6, sabi ni David, "I stretch out my hands to you. My soul longs for you as a parched land." Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita na ating bubulayin ngayong umaga. Overcoming spiritual dryness, subtitle po, Ways to Overcome Spiritual Dryness. Ilang kaparaanan para ma-overcome natin yung spiritual dryness. Tatlong bagay po, pansinin natin, diyan po sa binasa natin. Una, these are Psalms of David. Mga salmo na sinulat ni David. At ang bawat salmo, may tinatawag pong context o may kwento sa bawat salmo. Kanina, pinakanta ni Karen yung, "Sa piling mo'y napapawi ang pangamba." Mga 4 years ago, nagpunta kami sa Taiwan, kasama ko si Joanne Marlon. And then, mayroon pong camp doon eh. Alam niyo naman, ang mga JIL Taiwan, karamihan doon, nagtatrabaho sila doon eh. And then, pag nagtuturo po kami, nakita ko napaka-passionate nila. Siguro mga 3,000 yung attendance. Pagdating ng alas 5, medyo kumukunti na yung mga tao. Yun pala, in and out lang sila. Hindi sila stay out. So, may bus na naghihintay sa labas at sasakay sila ng bus, magbabiyahe sila, babalik dun sa trabaho. At magtatrabaho sa gabi. Ang tulog nila dun lang sa bus. At pagkatapos, I will ask Marlon to sit at the piano. At pagkatapos po ay babalik na naman dun sa camp. Walang tulog, dun lang tulog nila sa sasakyan lang. Pag tiningnan mo sila, napaka-passionate nilang umawit pa rin. Then the next day, ganun na naman. Tapos babalik na naman sila. But hindi po nawawala yung passion nila na sambahin ng Panginoon. Then, nung araw na yon, nagsusulat po ako ng awit kasi nararamdaman ko yung tibot ng puso ng mga tao eh. Sabi ko, Lord, itong mga ito, Panginoon, gusto ko lang sambahin eh. Kaya nagsimula po ako magsulat ng ganito. Nais kong mamastan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo. Ito po yung catch ng song. Madalas, naghahanap tayo ng lugar, nasaan yung comfort, nasaan yung kapayapaan. But sa mundong ito, hindi po nyo masusumpungan yan kahit saan. Sapagkat ang kapayapaan at pag-asa ay sa piling lang talaga ng Diyos mararamdaman. Kaya sabi natin, sa piling mo'y nakapawi ang saglit
daming panahon, ang dami nating pangamba, ang dami nating takot. Ilan po ang nakaupo sa service na ito ngayon? Ang dami niyong pangamba patungkol sa anak, sa asawa, patungkol sa kabuhayan, kalusugan. But today, nawa po sana habang nakaupo kayo sa presensya ng Diyos, mapawi ang inyong pangamba. Somebody say amen. Sa mundong ito, minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Nadidrain na yung pag-asa natin. Pero sa piling ng Diyos, doon umaapaw yung pag-asa. Awitin natin yung koro, if you know the song. Sing with me. Sa piling mo'y napapawi ang sa piling lubos ang pag-asa. Sa piling mo galakay umaapaw. Sa piling mo isang beses na lang po. Ako'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Naisip ko, tinignan ko yung views nung awit. May naglagay sa 937,000. Eh sabi ko kay Marlon, 937,000 views. Mga taong hindi ko kayang abutin ng isang preaching. Then I realized, over the back of my mind, ang hinahanap talaga ng tao ay makadama ng kapayapaan, makadama ng refreshing, makadama ng touch ng Diyos. Yan po yung topic natin ngayong umaga. Ways to overcome spiritual dryness. Ang aking sermon thesis, spiritual dryness is a dangerous condition, especially when it is unnoticed and left unattended. Naniniwala po ako mapanganib na dumadaan tayo ng dryness, yung condition, especially na hindi mo napansin. Mapanganib sapagkat buti si David, dumaan po siya ng spiritual dryness. Yet, alam ni David kung paano nilampasan. So, yun po yung ating topic for this morning. Nawa po ay may makuha tayong mga kapahayagan mula po sa salita po ng Diyos. So, 4 na bagay ang tatangkain ni Pastor Joey ngayong umaga. Bigyan natin ng simpleng definition. What do you mean by spiritual dryness or spiritual drought? Number 2, siguro tangkain nating alamin anong mga evidences na ako'y spiritual dry or may drought akong dinadaanan. Number 3, pag-usapan natin, what drains us? Ano nagdi-drain? Saan tumatagas? Dati namang puspos na puspos tayo ng apoy at kapangyarihan ng Diyos, but bigla tayong natuyo. Dapat alam din natin yun. And last but not the least, siguro practical, ilang lessons to overcome spiritual dryness. Simulan na po natin ang pag-aaral. Initial observations regarding the topic. Number 1, spiritual dryness is a struggle that God's people experience in the Bible times. Hindi maidi-deny, karanasan po yan, maski ng mga anointed servants ng Diyos. A while ago, I mentioned David. Si David po ay anointed, a man after God's own heart, pero hindi siya naiyang aminin, may season ng kanyang buhay. Yung pong Psalms 32, nung sinulat ni David yan, yun ang pinaka-dangerous. Kapag ang spiritual dryness mo, kaya ka dry ay sapagkat alam mong may mali sa iyong buhay o may kasalanan kang nagawa na hindi mo dinidil. Yun po yung nag-drain ng lakas ni David. Yun po yung context sa Psalms 32. Tingnan niyo po yung verse 3 hanggang verse 5. Psalms 32. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was soft as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and I did not cover up my iniquity. So yun po yung dahilan. Minsan yung spiritual dryness natin, tumatagas sapagkat may mga undealt sin na nasa buhay natin. Yun ang pinaka-most dangerous season ng buhay mo. May mga bagay na alam mong mali, tapos hindi mo itinama, nadadrayang yung spiritualidad because of that sin that you committed. Pero may mga season naman na si David, okay naman siya, kaya lang parang natural na
Then I realized na sa buhay ng Kristiyano, may season na talagang mararamdaman mo yun. Dadaanan mo yung spiritual dryness. Another person who experienced spiritual dryness or drought was Elijah, a very anointed man of God. Nagpapababa ng apoy. Napakatapang, nakipag-battle, 850 prophets, false prophets, nag-iisa lang siya. Hindi siya nag-give up. And yet, at the end of the day, 1 Kings 19, 1-5, naranasan niya yung pinakamabigat na karanasan. Tumataka siya. Andun yung self-pity. Pakita natin yung verse 4 and verse 5. At can you imagine, sa sobrang bigat ng naramdaman ni Elijah, ang sabi niya, I have had enough. Lord, take my life. Dumating ang season sa buhay ng anointed man of God. Sinasabi, hindi lang siya nagre-resign. Ang sinasabi niya, Lord, kuhanin mo na yung buhay ko, pagod na ako eh. Tingin po kayo kay Pastor, ilan po ang nakaupo rito na ang feeling niyo pagod na kayo? Nakaharanas na kayo ng pagod. Pagod na pagod kayo. Yan po ay mga kaso na maski great man ng Bible ay dinaanan. Next slide. So when you talk about spiritual dryness, it's a common struggle of God's people even today. Bigay po ako ng dalawang halimbawa. Isang great man ng Bible, ng kasaysayan, kilalang-kilala po siya. Siya po ay founder ng isang malaking grupo ng Quaker, si George Fox. Sabi po niya sa kanyang sa kanya pong kasaysayan, sa kanyang kwento, binanggit po niya na may 3.5 years ng kanyang buhay, naranasan niya yung spiritual dryness. Nagpipreach siya, umaawit, nananalangin, pero sabi niya, bakit parang tuyon-tuyo ang buhay ko? Naalala ko po, hindi ko sinama dyan yung kwento ni Charles Spurgeon. May season ng kanyang buhay ng depression and dryness. Hindi niya kayang mag-preach. So one day, he decided na umattend ng ibang church. Umattend po siya sa isang church na maliit na church. At alam niyo, nung panahon yun, napaka-popular niya. Halos lahat ng sermon niya, yun ang pinag-uusapan sa England. Kinokopya yung preaching niya. Hanggang ngayon po, pag tinype niyo sa Google, Charles Spurgeon, karamihan ng mga pastor at Bible school, pinag-aaralan yung preaching niya. Madalas sinisilip ko yung kanyang mga sermon. At siya po umattend sa service na yun, ang feeling niya hindi siya kilala, doon siya umupo sa likod. At habang nagpipreach yung young pastor, napaka-dynamic, napansin siya ng pastor. Sabi niya, Mr. Spurgeon, I'm sorry. Hindi po ako humingi ng permiso na i-preach yung sermon niyo. Tumayo sa Church Spurgeon at ang sabi, young man, go and preach. I need to hear that message today. Please, sabi niya, ituloy mo yung sermon mo. Kailangan kong marinig yung sermon na yan. Can you imagine? Even Church Spurgeon na nag-preach ng magagandang sermon, may mga pagkakataong gusto niyang marinig yung sermon mismo na ipinreach niya. Another great man na dumaan ng spiritual dryness, General William Booth, bigla ko pong nasense ang Spirit ng Diyos. Nagmumove sa presence sa inyong, who knows, as I speak today, the Spirit of God is ministering to you right now. Like George Spurgeon, this message is especially for you. Si General William Booth, siya po ang founder ng Salvation Army. Dumating ang panahon, sumulat siya sa asawa niya. Sabi niya, parang gusto ko nang magpalit ng karir. Baka pwede teacher na lang ako. O clerk, hindi pastor. So sa mga season na tayo po'y dumadaan ng spiritual dryness, Marlon, andun yung parang gusto na nating mag-resign, gusto na nating baguhin yung takbo ng buhay. Pwede po ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Even ang spiritual dryness, may mensahe ang Diyos. Hindi dahil may kasalanan, may mali. No. I remember Elijah, natuyo po, please, natuyo po yung iniinuman niyang batis sa siret. Hindi dahil may kasalanan siya, may redirection ng Diyos. Meron akong pinag-pray many years ago, nagpunta rito sa akin. Ang heart niya nagpa-function lang ng 30%. Nagpapapray siya. Sabi ko, and the Lord spoke to my heart. Sabi ko, this sickness, inalaw ng Diyos to redirect your calling in your life. Huwag niyong tanawin, ang sakit na ito ay pinarurusahan ka ng Panginoon. Gusto lang i-redirect ng Diyos ang iyong calling. And true enough, pagkalipas ng ilang season ng pagdalo niya, nag-testify siya, 75% na yung function ng kanyang puso.
After that experience na natuyo po yung bate, saan dinala ng Diyos? Si Elijah, dinala siya ng Diyos sa Sarepta, isang bagong karanasan na ang magpapakain naman sa kanya ay isang babaeng balo. Hindi ko po alam ilan na nakaupo sa service nito. You're seeking God's direction. But believe me, sometimes, spiritual dryness, ang purpose ng Diyos just to redirect you. Pwede po ba akong mag-pray para sa inyo? Pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay? Recently, please, baba niyo po saglit. Please, recently po, please, let me say this. Recently, ang sinasabi ng Spirit sa akin, pray prophetically. Sabi ko, Lord, eagerly desire to pray prophetically. There is power when you pray prophetic prayers, especially when you pray the words of God and the promises of God. Will you lift your hands right now? Will you allow it to pray? I speak favor in the name of Jesus. Let me quote Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And you will dwell in the house of the Lord forever. Oh, fear not, for I am with you, my son, my daughter. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will never leave you. I will never forsake you. When you walk to the waters, I'll be there. Kung may mga promises po kayong gustong angkinin, this is the time to claim it today. This is the time for those promises to be released. Lift your hands. Forever, oh Lord, your word shall stand. Forever, oh Lord, the word of God abides forever. The grass withers, the flower faded, but the word of God abides forever. Your covenant magnified, exalted along with your hands lifted everywhere, rejoicing in promises. I meditate all of your righteousness. Tell them you, I lift up my hands and praise the power of your, come on, forever, oh Lord, taas niyo po ang kamay niyo at sabihin niyo, this is faith. Forever, oh Lord, your word shall stand. Wow, baba po natin yung kamay natin. I know the Lord is ministering. Pipilitin ko pong tapusin, but when I sense the Spirit, ay titigil lang po ako. When does spiritual dryness become a problem? Kailan malaking problema? Number one, when we do not notice that we are spiritually depleted. Pastor, pwede ba yun? Yes. Karamihan po ng revelation ng Diyos sa 7 letters po niya, yung letter niya sa churches, sa book of Revelation, ang sinasabi ng Lord yung totoong kondisyon nila na hindi nila nakita. Minsan ganun po tayo. Basahin natin. Revelation chapter 3:17. Akala ng Laodicean church, they're okay. Sabi nila, I am rich, I have acquired wealth. I do not need a thing. Pero sabi ng Lord, please look at me. Sabi ng Holy Spirit, sabi ng Panginoong Yesus, you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. You see? The Laodicean church thought they're okay. But in the eyes of God, sabi ng Lord, you're not okay. You are miserable. You're rich. You're pitiful. You're poor. Pwede po pala yun. Yun ang danger eh. Pag hindi mo nakita yung spiritual condition mo, dangerous ang spiritual dryness. Number 2, kailan, Pastor? When you become too exhausted to connect with God. Pag dumating ka sa panahon na hindi mo na kayang itaas yung kamay mo, hindi mo na kayang manalangin, and you open your Bible and you feel so empty, napaka-dangerous condition. You cannot connect. Alam niyo po ba yung feeling na hindi ka makakonect sa Wi-Fi? Tinatry mong kumonect, pagod ka, at sasabihin sa'yo, you are not connected.
Minsan, ganun yung feeling natin spiritually. We cannot connect sa Word of God, sa prayer. When we become too exhausted to connect with God, hindi mo na kayang kumonect. Too exhausted. Parang nasanay ka na, nahirati ka na sa condition mo. Parang okay lang. Then I'm okay. It is very, very dangerous sa ating kalagayan bilang Kristyano. Parang napagod ka na eh. Napagod na ako. Okay na ako. Kinikwento ko po sa inyo na pinalo up ko yung isang kapatiran many years ago. Siguro narinig niyo na. Nakatira sila doon sa gilid ng kanal sa gilid ng sapa. At pag natutuyo po yung sapa, hindi po maganda yung amoy talaga. So dumalaw ako sa bahay at pinapalo up ko sila. Alam niyo po ba, yung kapraso lang yung tawiran, Marlon, para makatawid ako sa bahay. Gaganyan-ganyan ako. At sabi, kumusta na kayo? Pero pinipili ko pong huwag, maganyan. Talaga pong hindi kagandahan talaga ang amoy, believe me. Pinipigil ko pong huwag akong Pero, nung matagal-tagal na yung kwentuhan, sabi ko, hindi ba kayo nag-aalala sa amoy dito sa paligid? Sabi ng asawa, anong amoy? Hindi ho nila naaamoy yung mabahong amoy ng sapa. Alam niyo kung bakit? Ang kanilang pang-amoy ay namanhid na. Sanay na sila sa ganong kondisyon. Tumingin po kayo. It is possible that you are seated in the service. Nasanay ka na sa kondisyon mo. It's okay. Kung mabless ka o hindi, it's okay if you just attend and listen. Or nasanay ka na. That is a very dangerous condition. So with that in mind, simulan nating pag-aralan. Siguro, bibilisan ko lang po para hindi ako mabagal. Number 1, let us try to define it. Definition and explanation. Understanding spiritual dryness. Dalawa po ang klase ng dryness or drought sa context ng Bible. Una po yung physical. Pagkasabi mo, physical drought. Anong physical drought? Physical. Walang ulan. Pag walang walang halumigmig. Ibig sabihin, walang moisture. Tuyo ang lupa. So magbibitak po yan. So yun yung physical. Alam natin, pag nagbibitak, hindi makapagtanim. So sa context ng Bible, yun po yun. There is a lack of moisture due to lack of rain. Due to long absence of water. Maski tayo, physical, nadidehydrate tayo. Pag na-dehydrate na tayo, nagpuputok yung ating labi, pinupulika tayo. Dangerous condition. Pag ang pulikat natin ay sumampa, dito sa ating puso, na heart attack tayo. Kaya dangerous. Pag tayo ay nag-LBM at hindi napapalitan yung tubig sa katawan, dehydrated. Pero ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, Pastor Joey, ay dehydration is spiritual. Depleted. Natuyo. Kaya, spiritually depleted. Alam naman natin, ang nais ng Diyos lagi tayong mapuspos ng Holy Spirit. Ephesians 5:18. Ang sabi po doon ni Apostol Pablo, but be filled with the Spirit. Yung pong be filled, as a present continuous po yan Ang mapuspos ng Espiritu Santo ay isang karanasan na dapat lagi nating nararanasan. That is the only way for us to walk in the Spirit. Pero pag hindi tayo napupuspos ng Holy Spirit, umaatin tayo ng service, nagpipray tayo, hindi natin nararanasan yung refreshing touch ng Spirit, natutuyo po tayo. At alam natin pag dry tayo, ibig sabihin hindi tayo fresh. Kaya dry condition or press condition, alam natin pag press tayo Alam din natin pag tayo spiritually depleted. Wala tayong lakas. Wala tayong kagana-gana. That's it. A state of feeling is spiritually empty. Pagkasabi po, empty. Naku, wala akong kausap. Pagkasabi po, empty. Alam natin yung empty. Sino po rito yung mga nagdadrive ng sasakyan? Itaas ang kamay, nagdadrive kayo. Baba po, yung mga gustong magkasasakyan. Mas maraming nagtaas na magkaroon ng sasakyan. Mamaya na po yan. Yung mga nagdadrive talaga sa sasakyan taas, huwag niyo pong ibababa. Naramdaman niyo na ba yung biglang sa dashboard niyo? Baba po ninyo. Sinasabi ng dashboard niyo pumupula. Ibig sabihin, yung tank,
Tapos hindi mo alam yung susunod na gas station. Naramdaman niyo na ho ba yun? You're running empty. You don't know. May mga season na we are running empty spiritually. We are dry. Kanina, pinakakanta ni Karen yung earthly things have left me dry. Only you. Nung sinusulat ko ito, naalala ko yung Jeremiah 2:13. Dalawang kasalanan ng mga Israelita. Ayon kay Jeremiah, can we show it? My people have committed two sins. They forsaken me, the spring of living water. Sabi po ni Jeremiah, naghukay kayo ng balon, malalim ang hukay pero walang ibibigay na tubig. Yun po yun. Maraming bagay sa mundo, ang paniwala nyo, kung meron ka nito magandang bahay, you'll be satisfied. Pagkalipas ng ilang panahon, ang feeling mo you're empty. You thought, pag naabot mo yung mga ito, this will satisfy you. Naghukay ka ng ganitong balon, this time, pagkalipas ng panahon, you're empty. Marami tayong balon na hinuhukay. Balon ng relasyon, balon ng kapangyarihan, and at the end of the day, lahat ng ito, earthly things have left me dry. And only you. That's it. Pagka feeling empty ka na, pagod ka na, bumabalik ka sa katotohanan, only God and only His presence can truly satisfy you spiritually. Oh, somebody say Amen! Kaya sabi ng Lord John 7:38, whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow or shall flow within. Pero alam natin, natutuyo tayo kuminsan. Napakatuyo ng ating prayer life. Nagpipreach tayo, nagpapaawi tayo, and we're so empty. Another definition of pwede nating sabihin, a season when we feel we are not in tune with God. Marlon, tugtugan mo nga kami ng isang tugtog ng wala sa tono para kami mag-enjoy. Ganito po yung tugtog nyo, ganito po yung awit nyo, ganito yung pagsamba natin pag out of tune tayo sa Diyos. Marlon? You see? Pag tayo po ay spiritually dry, even our worship, hindi lang tayo nahihirapang kumonek sa Diyos. Parang, wala nga tayo sa tono eh. How can we please God? Isang tugtog pa nang wala sa tono. Masarap po bang pakinggan ang Kristiyanong wala sa tono? Ayan. After this service, nakatono na tayo. Ganito na tayong umawit. And as until for malayong malayo, ano magkaiba? Dalawa lang ang Kristiyanong nakaupo sa service na ito. Nasa tono o wala sa tono. Spiritually po ang ibig sabihin. How can we satisfy God? Paano tayo masasatisfy na alam nating out of sync ang ating relasyon sa Diyos? Kaya maramdaman mo. Next slide, mabilis na lang po. Spiritual dryness is a season when we fail to experience the refreshing and living presence of God. Ganun lang kasimple. Bakit ako dry? Hindi ko naramdaman yung presence ng Diyos. Yung life, living presence of God, hindi ko nararamdaman, hindi ko nararanasan. It is a metaphorical way of saying, I dried off and distant from God's presence. Sige, punta po tayo sa pangalawang puntos. Madali na nating maintindihan. Warning signs that we can't ignore. Ito po yung mga palatandaang hindi mo mai-ignore. Ito yung mga palatandaan na tayo spiritually dry. Basahin natin number 1. 1, 2, 3. Lack of spiritual hunger. Sa banal na kasulatan, yung spiritual hunger ay blessed conditions. Matthew 5 verse 6. Blessed are the poor, are those who are hunger and thirst for righteousness. Blessed.
Sa Bible, blessed ka pag may unusual hunger ka sa Diyos, sa righteousness. Pero pag nawala yan, yan ang unang palatandaan. Papunta ka sa spiritual dryness. Ang tao madaling malaman pag may sakit, walang ganang kumain, ayaw uminom. Regardless, ano ang ipakain mo? Sabi niya, no, I cannot eat. I cannot. Why? Physically, may problema. Ganon din spiritual. May mga bagay na pumapatay po ng ating hunger sa Diyos. Number 2, madaling malaman pag dry na tayo, our passion is no longer contagious. Dati, nakakahawa tayong mag-pray. Pag nag-pray tayo, mga tao dumidilat ang mata. Sabi niya, sino nagpipray? Pag nagpa-awit tayo, hindi pwedeng hindi sila aawit. When you hold the mic, they sense the fire of God. You're very contagious. Para kang COVID, madaling makahawa. Pero paglipas ng panahon, wala nang arrive. Anong ginagawa mo? Romans 12:11. Ang sabi ng verse na yan, sabi ni Pablo, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Hindi natin nabantayan yung ating apoy. Ang apoy po, ang katangian ng apoy, madaling mamatay. Madaling magsindi. Our passion is no longer contagious. Nawala yung passion ng church ng Ephesus. Chapter 2 ng Book of Revelation 4 and 5. Hindi nila naramdaman. Sabi ng Lord, you have forsaken your first love. Hindi na niyo ako mahal kagaya ng dati. Can you imagine? And they thought they're okay. Sabi ng Lord, you need to repent. Repent. Number 3, nakapalatandaan na tayo po ay nadadry na. Gradual distancing from God. Nagsisimula na tayong lumayo mula sa salita ng Diyos. Sa presence ng Diyos, hindi na natin yung dating na-enjoy nating time sa presence ng Lord, sa prayer, sa worship. Hanggang sa dadating yung panahon, hindi na nga tayo umaattend ng church. It is, hindi po yan biglaan. Isang karanasan na unti-unti nating nararanasan yan. Kaya sabi ng song, may isang awit na ganito, Lord, my heart is prone to wander, prone to lean. The God mahirap ipaliwanag, ano? Bakit ba yung puso natin minsan lumalamig, minsan lumalayo? Ang hirap ipaliwanag po niyan. Hindi ko po kayang ipaliwanag yan. But it is a process, gradually. Hindi na natin na-enjoy yung mag-pray, mag-aaral ng salita ng Diyos. Why? Hindi na natin na-enjoy yung sermon. Hindi na natin na-enjoy yung mga bagay that we used to enjoy before. Sign of spiritual dryness. That there is spiritual drought. Number 4, our love for God has grown cold. Alam nating malamig pa tayo sa tingga. Sabi nga ng kasabihang Pilipino. Our zeal and our love for God, hindi na ganun kaalab, nabawasan na yung alab ng pagmamahal natin sa Diyos. Number 5, we lack excitement. Hindi na tayo ganoon ka-excited sa mga ginagawa natin para sa Lord. We're no longer excited. Ibig sabihin, ginagawa pa rin natin. Maybe out of duty. Kailangan mag-preach Bakit? Walang mag-preach. Kailangan tumugtog ni Marlon kasi walang tutugtog. Kailangan magpaawit. So, ibig sabihin, we just do things out of duty and obligation. Pag ang feeling mo gano'n na lang, ibig sabihin, okay, I lost the excitement and joy. Ibig sabihin, something is wrong within. Number 6, we lack self-control. Ang isang palatandaan na tayo ay spiritually dry and dehydrated, titingnan mo yung sarili mo. Madali ka na bang magalit? Madali kang mainis? Kulang ka ng pasensya? Hindi mo napapansin. Pati yung lumalabas sa bibig mo, it's out of control. What you lack is the fruit of the Spirit. Isa po sa fruit of the Spirit is self-control. Patience. We lack the joy. So, sa madaling salita,
Nawala na yung control natin. Nagugulat yung mga tao pag nagsasalita tayo. Bakit ganun tayo magsalita? Ba't ganun tayo kumilos? Pati yung mga pinopost mo sa Facebook, nagugulat sila. Sabi niya, what's wrong with her? What's wrong with him? Lahat ng ngayon ay nagpapakita that something, you are out of sync. We lack sensitivity to the Holy Spirit. Pastor Joey, what do you mean? Dati ang dali mong makonvict sa Holy Spirit. Any sin na nagawa mo lang, ang dali mong mag-repent. May nasabi ka, may naisip kang mali, nakaluhod ka na, nakaiyak ka na. Sabi, Lord, sorry po, I acted wrongly, Lord, I'm sorry. But recently, pagkalipas ng ilang panahon, makita mo yung sarili mo, may mga ginagawa kang alam mong mali, hindi ka nakukonvict. Ang nawala sa iyo, sensitivity to the voice of the Spirit to keep doing what is wrong. At pag nasanay kang ginagawa mo yung mali, then you lose your sensitivity to the Spirit. Time will come, nagsasalita ang Lord. Kasi nagsasalita siya eh. Ang problema mo, you are no longer sensitive. Sometimes, ito po yung ilan. Marami pa po, pero ginawa ko lang na ilan. Kaya pa ho nyo, 10 more minutes. Number 2, pag-usapan po natin. Saan tumatagas? When we experience spiritual dryness. Naglagay po ako ng 10, mabilis lang. Kasi dapat alam natin, si D.L. Moody, pag binasa niya yung mga libro niya, masyadong emphasis niya sa Holy Spirit. Para sabi po, Holy Spirit. Masyadong emphasis niya sa baptism ng Holy Spirit. Tinanong siya, sabi niya, bakit lahat ng preaching mo, you talk about the Holy Spirit? Ang sagot niya simple, sabi niya, simply because I believe and I knew I leak most of the time. Kaya ako binabanggit lagi ang pagpuspos ng Holy Spirit sapagkat may mga pagkakataong alam ko, tumagas ang kapuspusan at ang daloy ng Espiritu sa aking buhay. Sometimes, it leaks. May tagas. Parang nagkarga ka, full tank. Nagulat ka, biglang empty. Somewhere along, may tinagasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung ilan, bakit tumagas ang kapangyarihan ng Diyos. Number 1, overextended lives. Hindi po tayo robot. Alam ko po yun. We are not robot. Tayo human beings. May limitasyon ang ating lakas, ang ating magagawa. Bakit hindi ka manghihina? Parang kandila, sinindihan mo yung magkabila. Sa kagustuhan mong magtagumpay, maabot ang lahat ng ito, and there's nothing wrong with that. But along the way, nakita mo yung sarili mo. Nagsimula ka ng matuyo, madry. Nasakripisyo yung kalusugan, nasakripisyo yung espiritualidad. Somebody say amen. Naku, wala na po akong kausap. Gising pa ho kayo? Then at the end of the day, nakita mo yung sarili mo. Hindi ka na masaya. Overextended lives. Nakalimutan mo na yung prioridad mo. Sa pagtahak mo ng tagumpay, nakalimutan mo Diyos, pamilya, saka lang business at saka ministry. Pinagpalit-palit mo. Now you're a successful businessman. Yet, ikaw ay bigong ama, bigong ina, sapagkat ikamali ang iyong prioridad. Babalik tayo sa ano ba talaga ang mahalaga. Number 2, tragedy and adversity. Maraming tinatagasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin eh. When we experience pain, when we experience tragedy, when we experience disappointments, sorrows, hurts, lahat ng yun, pwedeng tumagas dun yung ating passion at alab. Adversity, lahat po ng yun. Nadidrain tayo kasi may mga sugat tayong dala-dala. Kalungkutan, mga tanong. Si Elijah, yung long battle niya, causes him to be drained. And he felt alone. Madalas, ang feeling niya, nag-iisa lang siya. Sa gitna ng marami. Ilan na nakaupo rito?
ang feeling mo ay nag-iisa ka lang. Ang sabi mo sa sarili mo, I am Mr. Lonely. Lonely. Yeah. Alam niyo po, ang loneliness, maski sa pinakamalaking mall, at lalo na po ngayon, distancing, ang epekto ng loneliness, karamihan ng mga namatay, sabi ng isa, hindi namatay sa COVID, namatay sa lungkot. Quarantine ba naman 21 days? 80 years old yung nanay ko. Sabi niya, walang dumadalaw. Walang sumisilip, bawal eh. Sabi niya, namatay, pastor, hindi sa COVID, sa lungkot. Spiritually dry. I sense the Spirit of God. Number 3, self-sufficiency and pride. When we thought, kaya na natin, self-sufficiency, power can almost instantly lost or is instantly lost through self-sufficiency and pride. Karamihan ng mga taong nagsimulang humble, nung matagumpay na sila, hindi niya alam, naging depleted na sila kasi ang trust nila sa sarili na nila. Number 4, mabilis na lang po. Living outside God's will. Walang pumapatay ng passion natin higit sa nagsimula tayong mabuhay sa labas ng kalooban ng Diyos. A perfect example of this is Solomon. Basahin niyo po yung buhay ni Solomon. Nung lumabas na siya sa kalooban ng Diyos, at the end of the day, basahin niyo Ecclesiastes, ang word niyang sinasabi, vanity, vanity, vanity. Bakit? Naging empty ang kanyang buhay. When you live outside God's will, believe me, matutuyo ang iyong buhay. And napaka-dangerous condition, living outside God's will. Naku, wala na po yata akong kausap. Sino po ang gising pa? Kaway-kaway naman dyan. Salamat po. 5. Pang-6, failure to remain consecrated. Kinonsecrate ng Diyos si Samson. Kaya nga, nasa right eh. Hindi nagpapagupit eh. Hindi dahil gusto long hair. Hindi nagpapagupit kasi sign yun ng consecrated. But he started to live outside God's will. He started to live an unconsecrated life. Anong result? Judges 16:20. One day, nagising siya, the anointing, the presence of God was lifted. Tingnan niyo po, but he didn't know that the Lord had left him. The more unconsecrated ang buhay natin, we touch things, we do things na alam natin, magdi-defile ng ating spiritualidad. Mag-ingat ka po. Tatagas ang kapangyarihan ng Diyos. Why? God will never anoint someone. Hindi ina-anoint ng Diyos ang unconsecrated na buhay. Kaya ang ibig sabihin ng anointing, consecration eh. Ia-anoint ka ng Diyos kasi you remain humble and consecrated. Somebody say amen. The more you consecrate for God, for the ministry, for the calling na gusto ng Diyos, maaasahan mo doon ng Lord. Conscious disobedience. Alam mong may mga bagay na nilabag ka na gusto ng Diyos na hindi mo dapat ginawa. Saul is a perfect example. Inanoint siya ng Diyos, unang hari ng Israel. He was chosen by God. But at the end of the day, simple lang ang ginawa ng, sabi ng Lord, utterly destroy the Amalek. But he had something in mind. Sinuway niya ang Diyos. Please, look at me. Hindi niya alam, yung ginawa niyang yun, magiging dahilan upang wala ang pabor ng Diyos. He lost God's favor. Hindi lang siya. He lost the favor of God and his entire family lost the calling. Supposed to be, it is a dynasty. Supposed to be the next king of Israel. Tapat sa lahi ni Saul. But because of what he did, naputo lang pabor ng Diyos. Conscious disobedience, nagdadala ng spiritual dryness. Kaya I pray po na remind tayo na Lord, Panginoon, meron ba akong sinuway na ayaw niyo? Meron ba akong ginawa? Nung ako po'y bagong pastor at Kristiyano, pag tinatahulan ako ng aso, nagagalit ako. Sabi ko, lingkod ako ng Diyos. Sino ka para tahulan mo ako? Napaka-extreme ko, ano?
Because I always believe, if I'm a servant of God, I'll be protected by the Lord. Yeah. Pag humahayo po ako, dala ko yung gitara ko sa probinsya. Pag tinahulan ako ng aso, titigil ako. Sa isip ko sinasabi ko, I'm a servant of God. But along the way, I realize na pwedeng hayaan ng Diyos eh. When something is wrong, God may remove His covering from you. God may. I sense the Spirit of God. 7, 8, 9, and 10. Let me close in 5 minutes. An undernourished soul. You need to nourish your soul to remain strong, fresh, and dynamic. Yung freshness natin, nanggagaling sa salita ng Diyos yan eh. Nino-nourish mo yung salita ng Diyos eh. Kaya, meditate on the Word of God day and night. Yes. Yung freshness, nawawala. Kasi yung Word of God, hindi na press. Kaya, meditate on the Word of God day and night. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Yes, nagbabasa tayo, pero nagmamadali na tayo. Look at me, please. Normally, sinasabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko, ang nagbabalik ng lakas mo, hindi nagbasa ka ng Bible. Ang nagbabalik ng lakas mo, narinig mo ang tinig ng Diyos as you read the Word of God. Somebody say Amen. You need the Rhema Word of God. Minsan you don't need to listen to the entire sermon of Pastor Joey. All you need to do is one Rhema Word na ipipreach niya. And you'll be revived. And you'll be restored. It is the Rhema press Word of God that restored our spirit. Failure to refill. Nakalimutan natin yung press and feeling. Yun po yung masarap na karanasan. Kasi tayo, pagka napagod na tayo, nakalimutan nating mag-refill ng sarili natin. Parang yung RPD lang, di ba? Kinikwento ko dyan sa NLEX. Ayaw bumukas eh. Nakalagay, low balance. Kahit ano ang gawin mo, hindi. Ang faith natin, ang ating spirituality, hindi automatic. Kailangan fresh in feeling of the Spirit. Somebody say Amen. We need to be filled and refilled by the Spirit of God. Ignoring His voice. Hindi mo na narinig yung tinig ng Lord. Nagsasalita siya. We ignore His voice. Sinabi ng Lord, anak, hindi dapat yan. Anak, hindi ito. Because you don't listen. We ignore. Minsan, nangungusap ang Diyos, sabi ng Lord, i-bless mo to. Anak, ganito ang gawin mo. Our inability to hear when we ignore the voice of the Lord. Pwede ba kayong tumingin? Anong huling voice ng Diyos ang inignore mo? Pero alam mo nga sabi niya, son, my daughter, do this. And you don't. Ito po natutuhan ko. The more maliwanag ang instruction ng Diyos, the more inaasahan ng Diyos na mabilis akong sumunod. The clearer the voice of God and the instruction of God gives me greater responsibility to obey and do yung sinabi ng Lord. Sometimes, narinig mo yung tinig ng Diyos and you don't obey. Number 10, harbored sin. May mga kasalanan tayong tinago. Naalala niyo yung kinikwento ko sa inyo na isang pastor, tinatago niya ang kanyang paninigarilyo. Bumalik sa kanya yung pagsisigarilyo, nagsisigarilyo sa CR. Para siyang dragon dun. Isang araw, kinatok siya ng misis niya, emergency. Hindi niya nabuksan yung bintana. Lumabas siya. Paglabas niya ng pinto, kasunod niya yung usok. Ang problema, eto na. Yung bunsong anak niya, nakita yung usok. Naamoy niya, sabi niya, Dad, do you smoke?
Sumagot si pastor, syempre, of course not. I'm a minister. Nagsinungaling siya. Eto na. Nung magpipreach siya nung Sunday, ang sabi ng Holy Spirit, because you lied to your son, starting today, he's not going to listen to your preaching anymore. Yun nga. Nung linggo, tumayo siya. Nung magpipreach siya, sa kanang mata niya, doon nakaupo yung pamilya niya. Pagtingin niya, wala yung anak niya. Nandun. Sa ground ng school, nagduduyan. The following Sunday, inignore niya lang. Ganun uli. He was preaching and the son was not there. He was there outside. And after ilang linggo, pagkatapos niya mag-preach, sinanap niya yung anak niya. Maramdamin yung tagpo. Andun yung anak niya, nagsiswing. Buong umaga. At sabi niya, can we talk? Sabi niya, yes, Dad. You remember a month ago, you asked me if I smoke? And I said no. Sabi niya, anak, I lied. Nag-i-struggle si Daddy. Can you pray for me? Hardboard sin. Can cause dryness in our spirit. Allow me to close right now. Punta po tayo sa application. Ways to overcome spiritual dryness. Naglagay po ako ng ilan. Number 1, mahalaga po na we admit and confess our condition. As you listen to me this morning, kayo lang naman po ang nakakaalam ng inyong kondisyon eh. Pastor, eksakto po yung sinishare nyo. Para akong si Charles Spurgeon. I need this message. But you know, it takes courage to admit yung ating kondisyon kuminsan. At sabihin natin, something is wrong, Lord. Terribly wrong. Sabi ni David, I stretch out my hands to you. My soul longs for you as a parched land. Ang pangako ng Lord, ganda po, Jeremiah 31, I will satisfy the weary soul. Every languishing soul I will replenish. Papalitan ng Diyos yung katuyuan, mananariwa uli kayo. Pero hindi niya kayang gawin yun kung di ka lalapit at aaminin mo ang iyong totoong kondisyon. I need to admit, I need to confess. Number 2, I need to reconnect to the true source of life. Alam natin yan eh. Sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pagkatating sa verse 6, lahat ng hindi nakakonektang sanga, natutuyo. All we need to do is we need to reconnect. Again, to be fruitful. Kung gusto mong manatiling tuyo, nasa iyo yun. Pero napakasimple lang ng paraan. Sino po ang hawak niyang cellphone niyo ngayon? Pakihawakan niya po yung cellphone. Mag-i-exchange gift po tayo. Ay, hindi po. Taas nga po niyo. Ang cellphone niyo po ba kailangang i-charge paulit-ulit? O design yan, one-time charge? Para kayong cellphone niyo, ibaba niyo. You need to be charged and to be connected again and again para function well. Pakipalakpakan niya po natin ang Panginoon. We need to reconnect. Kahit yung pinakamahal na cellphone, kung hindi po fully charged, hindi properly connected, it will not function. Reconnect to the true source of life. Jesus said, I am the vine and you are the branches. Number 3, refresh your soul by receiving new strength through prayer. Gusto ko po yung prayer, Pag gusto kong to be protected, I need to go to prayer. To be blessed, I need to pray. Pero ang gusto ko po sa prayer ko nasasabi sa Lord yung nararamdaman ko. Na ibubuhos ko lahat. Naririnig yung aking strength habang nag-i-spend ako ng time sa presence ng Lord. Refresh your soul by receiving new strength through prayer.
Balik uli kayo sa inyong secret place. Bangon uli kayo ng maaga. Katagpuin niyo uli ang Diyos. Gawin niyo lang uli yung ginagawa niya. Reconnect and be refreshed in the presence of God. Number 4, let me close. Recharge your weary soul in the presence of God. Pinakakanta ko po yung song na sa piling mo, yung napapawi. Kasi isang araw, minemeditate ko po yung, ganun po ako, minemeditate ko yung ipipreach ko habang nagbabike ako doon. And then narinig ko yung song. Siguro tinitingnan ako ng mga nakakasalubong ko, pumapatak po yung luha ko. Maski ako, na-remind ako na talagang sa presensya lang tayo ng Diyos, nagkakaroon ng rest. Somebody say amen. God's presence bring rest. Exodus 33:14, my presence will go with you and I will give you rest. God's presence bring confidence. Sabi ng Lord kay Joshua, as I have been with Moses, I'll be with you. God's presence brings strength. Psalms 138 verse 3, as soon as I pray, you answer me, you encourage me by giving me strength. Wala pong kapalit ang presence ng Panginoon. Kaya sabi natin kanina, sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo'y lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galakay umapaw. Sa piling mo. Ilan po ang nangangailangang ma-refresh ngayong umaga? Pakitaas po ang kamay. Tumayo po tayo. Sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo'y sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Babaan niyo po yung kamay niyo. Nagme-meditate po ako ng isang araw. John chapter 5, 1-8. Dumating si Jesus dun sa Siloam Pool at may isang lalaki doon. Tumingin po kayo. 38 years yung may sakit. 38 years, verse 5. Invalid. Pwede ho ba kayong tumingin? Alam niyo po ba yung feeling na may sakit ka ng 38 years? Alam niyo po ba yung feeling na may sakit ng 1 taon, 2 taon, 3 taon? Yun, mahirap na eh. But this man was sick 38 years. When you are sick, alam niyo po ba ang unang nawawala sa iyo? The desire to be healed. Sanay ka na eh. Then the Lord asked him, gusto mo bang gumaling? Verse 7. Sabi po, do you want to get well? Ang sagot niya, pag bumababa po yung anghel at kinakalokaw yung tubig, may nauuna sa akin. Tatanungin ko po kayo, yung tinanong ni Jesus ngayong umaga. Baka kasi nakontento na kayo, okay lang kayo eh. Do you want to get well today? Do you want to be refreshed today? Verse 8 and 9, gustong-gusto ko po eh. Jesus said, get up, pick up your mat, and walk. Gusto ko po yung verse 9. Pakisabi po at once. 38 years na nasa banig ng karamdaman, isang salita lang ng Lord at once, and he was cured miraculously. Isn't it amazing? Hindi ko po alam ang inyong spiritual na kondisyon. Hindi ko po alam ang kondisyon ng pamilya nyo, ng inyong relasyon. But I believe, kaya ng Diyos baguhin ang inyong kondisyon sa isang simpleng kumpas ng kanyang kamay at ng kanyang kapangyarihan because He is
an amazing God. For He is more wonderful, Marlon. For He is more wonderful than my mind can conceive. He is more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. Oh, He's everything. That my soul ever longed for, everything He promised, and so much more, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous. Whoever He is, more than wonderful. That's what Jesus is. May sasabihin po ako, maybe this is very personal. Many years ago, isa sa CMT natin, inspirasyon natin si Teacher Gigi. Ang dami niyang pinagdaanan, tinanggal yung isang bato. Sabi ng doctor, yung breast, may ganito, tinanggal din. Pero she remains strong. Inspirasyon siya sa amin. Tapos, nalagay sa panganib, nagkaroon ng COVID. And then, one day, nag-uusap kami ng mga CMT. Sabi niya, Pastor, what is the word na binibigay ng Lord? Tumingin po kayo, baka ito sa inyo din. Ang sabi ko, God will do it again. Nilampasan ni teacher yung mga ganun. God will do another miracle. Sapagkat di siya nauubusan ng himala. Pwede po ba kayong tumingin? Pumunta ka sa service na ito, tinatanong mo ako, Pastor, anong word ng Lord? Let me say it. God will do it again for you, for His glory. God will do it again. Why? Hindi siya nauubusan ng himala. That's all I know. That's all I know. God will do it again. Alalahanin niyo yung mga panahon ng mga miracles ng Diyos sa buhay niyo, sa inyong pamilya at tahanan. Remember, this God can do it again for you.